Nangyari po na pagpalag ni VP Sara sa harassment sa kanya, hindi po kasi biro yun, 'di ba? Like, inalisan ka na nga ng security personnel, nag-iwan ng 45, hindi naman mapagkatiwalaan ni VP Sara kasi handpicked by Marbil. Malay nyo, yung mga iniwanan niyang 45 na security policemen for VP Sara, eh, mga ano pala, Trojan horse pala, or tik-tik pala, or ano ba tawag dyan? Right? Espiya. 'Di ba? Hindi natin alam, hindi si VP Sara ang pipili. Tsaka yung mga inalis talaga, like 38 na security group niya, ng mga kapulisan, ay yung mga pinagkakatiwalaan ng tatay niya at matagal na rin niyang security guards or security men, personnel. Ililipat sa NCR, inassign sa NCR. Ano magagawa ng mga yun? Eh, meron silang sinusunod na PNP chief, yan nga si Marbil. Eh kung sila inassign sa NCR, eh di si VP Sara ay wala namang pagkakatiwalaan, kaya isusoli din ni VP Sara yung binigay na 45, nagtira ng 45 na ano eh, security group, 45 na police for VP Sara, pero handpicked by Marbil. At di ba, nagbababala si VP Sara, wag lalabas sa bibig mo ang pangalan ko. Wag mong mababanggit ang, yan lang ang sinabi noon ni VP Sara kay Trililing eh. Tupi si Trililing. I think even si Pantaleon Alvarez, mabuti na lang si Pantaleon, loyal pa rin kay PRRD. Pero napilayan nun si Pantaleon. Ang naging kapalit nun eh, yung speakership, right? Na napapunta kay GMA. Eh si GMA nun eh, dikit kay VP Sara. Ewan ko na lang kung kumusta ngayon si Madam GMA. Anyway, nagtatanong po ang taong bayan kung bakit ganito kalakas ang loob ng PNP chief na walang hiyain at iharas si VP Sara. Tinitiktikan ng kanyang tirahan sa kung saan man siya nangungupahan sa Maynila eh. Sabi nga ni VP Sara, okay lang kung ako ay kasama ko doon na nakatira ang pamilya ko. Mabuti daw pinigilan ng mga homeowners. Hindi po talaga biro ang nangyayari kay VP Sara. It's as if may nag-uutos kay Marbil. Sino kaya mga ate at kuya? So nagtatanong si Sas. Okay? Mm. Ayan o. Sabi ni Sas. Okay. Hold on a sec. Ang labo ng aking kamewa. Saan kanina? Ah. Ang sabi, why was the PNP casing the house of the vice president where her children lives? Bakit may naniniktik na mga pulis sa kung saan si VP Sara nakatira at ang kanyang mga anak? Dahil ba bad shot na siya sa kung sino man? Budget na siya sa akin kasi tumawa, di ba may ganun, may nagmamaldita na cute. Cute pero malaki ang tiyan. Sana all. Tapos maraming pilegis ang leeg. Tapos mukhang mangangagat. Mukha siyang dawindi. Wag mo maaapakan ang punso. Magagalit ang nuno, mga ate at tiya. Maraming punso dyan sa tabing ilog ng Pasig. Ha? Mag-ingat ka sa paghakbang-hakbang dyan sa tabi ng Pasig. Maapakan mo ang punso, manuno tayo ng mukhang nangangagat na langgam na mukhang dagang palaka na di mo maintindihan na tarsier na Jabba the Hutt. Okay? Oh. Dahil ba bad shot na siya, kaya pinatitiktikan si VP Sara? Bakit may mga casing? Yun ang pagkakaintindi ko, yun ang sabi ng script.com kanina eh. 'Di ba? Parang sinusurvey yung vicinity at lalagyan ng kung ano man. Dito ba nakatira yan? O sige, teka, yung paligid ng gusto naming tiktikan, lalagyan namin ng mga ano, mga surveillance equipment. Ano ang nangyayari? Kaya nga sabi ni VP Sara, teka, kung nagagawa niyo yan sa akin, ano, ako na may posisyon sa gobyerno, binoto ng taong bayan, kilalang angkan, kahit hindi man aminin ng pangalawang pangulo, ginaganyan nyo. Paano na lang yung ordinaryong tao? Tamnan nyo ng kaso, hulihin nyo kahit walang kasalanan, palabasin nyo, pusher, tulak, tatamnan nyo ng sachet ng shabu or what? Die.
Nakakawalang respeto, katulad ng sabi sa'kin kasi kanina ng isang mawinyan, nakakawalang respeto ang men in uniform at mabuti pumapalag si VP Sara. May nagvo-voice out ng ating concerns, ng ating hinanaing, 'di ba, nitong frustrations natin. 'Di ba sa pulis tayo tatakbo kapagka nalagay tayo sa alanganin, kapag hinahabol tayo ng holdupper, ng kidnapper, ng mamamatay tao, ng snatcher, 'di ba? Kung ano mang mangyari sa atin, sa pulis tayo tatakbo. Teka muna, yung tatakbuhan natin mukhang what? Pulis patola ba sila ngayon? Nagbabalik ba yung mga dating pelikula na 'di ba may mga pelikula nun kung kailan tapos na yung krimen saka dumadating yung pulis, kung kailan na nailigtas na ng bida yung kanyang, leading lady saka may darating na pulis. Sa mga pulis nun malalaki ang tiyan. Pero ngayon kahit hindi malaki ang tiyan parang, "We, trapo, ah." Tsaka baka mamaya mga narco cops ang iba. Bakit ganito ang kanilang trabaho? Pangalawang pangulo titiktikan niyo? Aalsan niyo ng security personnel, palalabasin niyo, "Ay kailangan kasi namin ng police visibility at saka nag-request naman kami sa kanya, eh." Hindi naman yun pala hindi pala request, kinuha na lang basta-basta yung security guards ni VP Sara or bodyguards ng mga pulis, mga escorts ni VP Sarang pulis. Kaloka, oh. So bakit ginagawa daw ang paniniktik na yan kay VP Sara? Anong susunod sa paniniktik? Isa-sniper siya. Anong susunod? Ichichismis. O umalis si VP Sara, pumunta ng abroad. Ay, teka, may kinausap si VP Sara ganitong ganyan. Ay, naku, merong kabit si VP Sara. What? Ay, naku, may inuwi si VP Sarang bag ng mga baril. Ano ang motibo ng mga casing-casing na yan? Ba't inaalam kung saan nakatira? Alam nila kung saang subdivision. Hindi lang pumayag ang mga homeowners. So kaya gigil si VP Sara, natiktikan na nga sa airport nung umalis ng Germany, tapos yung kanilang tirahan tinitiktikan. At siguro, 'di ba, may mga magpoposisyon ng mga telescopes at kung ano-ano pa man. Worse, baka sniper na yan si VP Sara, malay natin. Hindi lahat ng pulis matino, leader nga kaduda-duda ang katinuan. Bakit ganyan? Ba't ganyan ang ginagawa? Ba't ganyan ang mga desisyon? Bakit ang mga pulis ngayon parang hindi mo matakbuhan? Dati tama ba Matit Kuya? Lalo na sa mga nasa Pilipinas. Nung si PRRD ang nakaupo, grabe ang saludo natin sa mga pulis. Tuwang-tuwa tayo. Lalo na may mga bagong recruit, dumami ang mga pulis eh. Dinoble pa ang sweldo ng mga yan. Eh ngayon, binabawasan kayo mga sir, ma'am, ng 50 pesos sa rice allowance nyo, rice subsidy. Payag kayo dyan. Maliit na bagay ba yan? Eh kung 1 million policeman meron, meron silang 50 million. Tama ba? Na nakuha sa iyong rice subsidy or whatever. Oh. So sino ang alam niyo feeling ko pinariringgan ni SAS yung butod ang may mga casing na aktibidades or decision na ginagawa ang mga pulis. Parang si butod ang may pakana nito kung hindi man si Tamba. Ano kasi siya lang yung may sabi budget na siya sa akin. Kasi yung asawa ko tinawag na adik ng tatay niya, tawa lang siya. Tumawa pa lang yun. Hindi pa tinatawag ni VP Sara na adik ang asawa mo. Butod. Tumawa lang. At hindi naman talaga siya tumawa sa pagkakatawag na bangag ang asawa mo. Tinawag na bangag ng tatay ni VP Sara na badshot na siya sa akin. Sino ka? Sa pangit mong yan, mayaman ka lang. Bakit akala mo ang yaman mo hindi mauubos yan? Nadadala mo sa hukay? Kahit magpagawa ka pa ng estatwang pagkalaki-laki. Sige, dalhin estatwang ginto. O dalhin mo sa libingan mo, may enjoy mo yun doon. Right? Itabi mo sa libingan mo. Oh, okay. Ano pang sabi? Oh. Bakit hinaharas ni PNP Chief Marbil ang Vice Presidente ng bansa? Sino ang nag-utos? Ang lakas ng loob ni Marbil. Pero ngayon, tinatanong siya kanina ng mga media, hindi niya masagot. Ano pong reaction niyo sa Ano pong reaction niyo sa statement ni VP Sara kanina? Lam Tamba team up, sabi ng netizen dito. Ay, parang kilala ko ito. Si ate. Akala ko police is for the service of mamamayang Pilipino. Bakit parang taliwas ang ginagawa? So sila na yung mga ano na sila, mga kuya.
Kriminal ba sila? Bakit ang ginagawa nila mali? Parang salungas sa dapat nilang trabaho. Sindikato ba sila or sindikato ang kanilang pinagsisilbihan? Oh. Walang ibang makapag-utos o makapigil sa PNP kundi ang nasa executive lang. Pansin nyo rin na walang ginawang pagpigil o pagprotekta man lang ang nasa itaas o si Kuting. Kaya alams na kung kaninong mandato galing ang sinusunod ng PNP. Malamang kay Kuting. Si Kuting nga ba o yung butod? Kaya ganun kalakas ang loob niya dahil may basbas ng mga ahas. Isipin mo yan. Isipin mo yon, Vice President, isipin mo yung Vice Presidente pinag-iinitan nila, may basbas ng mga ahas. Kala ko isa lang yung ahas, yung busog na busog ng alak, yung nangaagaw ng wine. Marami pa ba? Nadagdagan na ba? Kasama ba yung duli, yung parang Donald Duck? Basta ang alam ko, si Marbil ay dating RD ng Region 8. And according to the reports, Tamba has the hand of his appointment. Region 8? So I would assume this is Eastern Visayas? Oh, so yung pagkaka-appoint sa kanya ay may impluwensya ni Tamba, yung duling? Oh. Mm. Alam national ng si Tambaluslos, ang hirap basahin. Tambalismog, mastermind. Tambalismog, kinumbine. May tamba tapos may lismog. Pangalawang pangulo ng Pilipinas yan pero wala silang respeto. Hindi ginalang, hindi pinangilagan ng kapulisan ang pangalawang pangulo. So bakit sila ganyan katapang at kabangis? Sino ang nag-uutos sa kanila? Yung lampa na sumasayaw ang panga? O yung sumasayaw kahit malaki ang tiyan at nangaagaw ng alak ng may alak? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.